Ang lesson po natin ngayon mga kapatid na may pamagat na mga hamon ng buhay na kung i-Englishin natin sa ilalim, life's challenges. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Biblia, New King James Version, Libana kung babanggitin. Maraming mga challenges sa buhay mga kapatid. Mga hamon kung tawagin na hinaharap ang mga tao sa buhay na ito. At tayo mga Kristiyano ay hindi exempted sa mga bagay na yan. Habang tayo tumatanda sa buhay na ito, iba't ibang mga level ng problema ang ating kinakaharap. Iba-ibang problema. Iba yung problema ng bata, iba problema ng matanda. Pero lahat may problema. Dumarating talaga yan mga kapatid. Mga challenges sa buhay natin. Challenges sapagkat kung minsan ay nagiging hadlang yan para tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod, para tayo magkaroon ng kapayapaan, mga ganun ba, di ba? Una sa lahat tayo mga mananampalataya, mga kapatid, ay hindi tayo dapat nagtataka. Hindi tayo dapat nabibigla o nawawalan lang ng pag-asa sa harap ng mga hamon ng buhay. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, tandaan natin, ay hindi tayo makakaiwas sa maraming mga problema sa buhay na maaari magdulot sa atin ng pagkabalisa o yung anxiety na tinatawag, kapigatian, dahil mismo ang Panginoong Jesus ang may sabi, dito sa John 16:33, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. So dito mga kapatid ay pinapakita rito na yung mga salita ni Kristo, kaya niya ginawa yan. Kaya siya nagsalita, kaya siya nagturo upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. So, yun ang purpose ng mga salita ni Kristo. Naglalayo na magbigay sa atin ng kapayapaan. Ang kapayapaan, mga kapatid, ay nagmumula sa presensya niya at sa Kanya mga turo. Sa Kanya mga turo, dahil sabi niya, nagsalita siya, sinasalita ko sa inyo yung mga bagay na ito. At kaya niya nasabi yan, sa sanlibutan ay meron kayong kapigatian. So, given yan, mga kapatid. Huwag natin kakalimutan, dito, habang tayo nabubuhay rito, merong kapigatian. Tribulation sa English. Yung kahulugan yan sa pagkakasulat sa wikang Grego, kasama na dyan yung mga pagsubok, mga paghihirap, at kapigatian nga. So, ang buhay sa mundo, puno ng hamon at challenges. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Lakasan natin daw ang loob natin. Bakit? Anong dahilan? Dinaig ni Jesus ang sanlibutan. Ibig sabihin, mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok, mga paghihirap, tinuturuan tayo ng Panginoon Kristo na maging matapang, maging matatag, malakas ang loob. Pinapaalala niya na siya nagtagumpay laban sa mga hamon ng buhay. At ang kanyang tagumpay, lumalabas ngayon dito, ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa mga mananampalataya na tayo rin na sumasampalataya sa kanya ay magtatagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Kaya itong talatang ito, mga kapatid, ay nagbibigay ng mensahe ng kapayapaan, pag-asa, katatagan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay nito. At tayo'y hinihikayat na magtiwala kay Jesus at magpakatatag dahil siya ay nagtagumpay laban sa mga hamon na buhay. So yan ang basic, mga kapatid, dito sa pag-uusapan natin. Pundasyon yan, anuman ang problema na dumating, anumang hamon ng buhay ang ating kaharapin. Huwag natin kakalimutan ang pananampalataya kay Jesus, napakahalaga. Pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kayang-kaya natin yan. Pero bagamat kayang-kaya natin, pag-usapan natin para higit pa nating maging kayang-kaya. Di ba? Mga hamon ng buhay. Paano natin haharapin ang mga ito? Alam nyo, sa ating pag-aaralan ngayon, kung paano natin haharapin ang mga ito, maraming challenges sa mundong ito at hindi natin kayang isa-isahin sa maikling oras ng ating pagtitipon ngayon. Mahaba ho, mga kapatid. Pero sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ng isang partikular na challenge
sa buhay o hamon sa buhay. At yung isa naman ay generalize, kasama na lahat. No? Dalawang bahagi itong lesson natin na tungkol doon sa mga challenges sa buhay. Paano natin naharapin? Alam niyo kung ano yun? Pagbubuli, bullying. Bakit ba natin pinapaksa itong bullying? Particular yan, bullying. Kasi idinulog sa atin ito ng isa sa mga elder ng kapatiran natin na pag-usapan daw yung tungkol sa pagbubuli. Ano ba masasabi natin na ayon sa Biblia, paano natin nahaharapin yan, yung bullying? Kaya pag-uusapan natin yan. At yung ikalawa na naidulog sa atin, nung isa sa mga elder ng kapatiran, ay yung tungkol sa mga pag-aalala, depression, frustrasyon, na nagdudulot ng pagsisuicide. Iisipin nga ninyo, no? Matindi to. Anxieties, depression, frustration that cause suicidal. Dalawang paksayan na ating tatalakayan na may kaugnayan sa mga hamon ng buhay. Marami pa siyang sinabi na nais talakayin natin dito, pero dito lang tayo sa dalawa muna. Kasi yung pangalawa nakikita natin dito sa pangalawa, tingnan nyo, yung pangalawa, kasama na lahat yan. Masasakop na lahat. Lahat ng mga suliranin na maring dumating sa buhay natin. Kasama na rin. O dito muna tayo mga kapatid sa pagbubuli o bullying. Ano ba yung pagbubuli? Ang bullying mga kapatid ay ang paulit-ulit at sinasadyang pananakit ng isang tao o kaya grupo. Sa tao, sa kapwa-tao o kaya sa grupo. Kung saan may hindi pantay na kapangyarihan. Hindi pantay sapagkat mas makapangyarihan yung nambubuli physically. Ang pagbubuli maaring physical, verbal, o kaya psychological o psychological. Ito ay maaaring mangyari ng harapan o kaya online. Yung online, mga kapatid, tawag niyan ay cyberbullying. Dito sa internet, sa social media, sa Facebook. So yan. Ang bullying, mga kapatid, ay maaaring magdulot ng matinding physical, emosyonal, at spiritual na pinsala. Yung pananakit, maging sa salita gawa, ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Malinaw naman mga kapatid, sa ating mga mananampalataya ay hinding-hindi maaari na manggaling sa atin ang pambubuli. Ngunit paano naman kung tayo ngayon ang maging biktima nito? Paano natin ito haharapin bilang mga mananampalataya? Yan ang importante rito. Siyempre hindi manggagaling sa atin yan at hindi dapat. Kasalanan yan mambuli sapagkat yan ay pang-aapi sa kapwa. Paano natin sasagutin yan pag tayo nakakaranas ng pang-aapi? Ay by number 1, biblically, pag-ibig sa mga nang-aapi. Mahirap, parang mahirap talagang inapi ka na, ibigin mo pa. Yun ang sabi ng Panginoon Ang sabi dito sa Mateo 5:44 ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Isipin nga ninyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Bagamat may hirap, yan ang pagtuturo ni Jesus Love your enemies, sabi dyan. Di ba? Kung tayo nakakaranas ng pambubuli, ibigin natin. At bukod sa ibigin natin, ay idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Yung ibigin, ibig sabihin, gagawa mo ng mabuti. Yung kapwa mo nang-aaway sa iyo at idadalangin mo pa siya. Yung pambubuli, mga kapatid, isang uri ng pag-uusig yan Kaya idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. So, maaaring usigin tayo sa iba't ibang paraan, pero isa na dyan, yung bulihin ka. So, inuusig ka kasi wala ka namang ginagawa, binubuli ka, inaapi ka. Idalangin natin. Paano natin idadalangin yan? Siyempre, papanalangin natin na magliwanag ang isipan ng ating kaaway, patawarin siya sa ginagawa niyang pambubuli sa atin. Idalangin din natin sa Diyos na tayo naman sa panig natin ay mapagtiisan natin na hindi tayo gagawa ng masama laban sa kaaway natin. Idalangin natin yan, bigyan tayo ng lakas, ng biyaya at kalakasan ng Diyos. At ipanalangin natin na matuto tayo magpatawad sa nagkasala sa atin. So yan, pag-ibig yan, mga kapatid, sa mga nang-aapi. Yan ang kailangan natin gawin dyan. Hindi tayo gaganti. Dahil kinakailangan,
Magtiwala lang tayo, naggagawa ang Diyos ng paraan. Kaya yung ikalawang punto natin dito, pag nakakaranas tayo ng pagbubuli, pagtitiwala na magagawa o nagagawa ang Diyos ng paraan. Dito sa Roma 12:19, ang sabi rito, mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya yun sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So nakita nyo mga kapatid, kinote pa yan ni Pablo mula pa sa Old Testament niya. Itinuturo na ng Diyos yan. Na ano, akin ang pagiganti, ako ang gaganti. Kaya sabi, huwag daw tayong gumanti. So huwag daw tayong gumanti mga kapatid. Kaya dito mga kapatid ay itinuturo sa atin na ipaubaya natin sa Diyos ang anumang hustisya na kailangan gawin. Kaya kung nakakaranas tayo ng pambubuli, huwag nating isipin ang gumanti. Kaya kanina nga itinuro ni Jesus na ipanalangin natin yung mga nanguusig sa atin. Ibigin natin ang ating mga kaaway. Sa pag-ibig sa kaaway, mga kapatid, kung itutuloy pa natin ang basa, pinakita ni Pablo, paano ba natin iibigin ang ating kaaway? Siyempre, pag-ibig sa kaaway, agape yan, mga kapatid, yung ibigin ng kaaway. Yung agape, yan din yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan din yung pag-ibig ng asawa sa isa't isa. Di ba? Pare-pare yan, agape. Pero siyempre, iba yung damdamin mo sa kaaway mo. Pero kailangan, ibigin mo siya. Ibigin mo siya. Paano? Eto, mga kapatid. Yung sumunod na verse lang dyan, 19 yan, no? Sa verse 20, ang sabi ni Pablo, kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauwaw, painumin mo. Yan ang pag-ibig. Paggawa na mabuti sa kapwa mo. Sa panahon ng kanyang kagipitan, yung umaaway sa iyo, tulungan mo siya. Nagutom siya, pakainin mo. Nauwaw siya, painumin mo. Bakit? Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay ang mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Nakita niyo, no? Pag ganun pala yung ginawa mo, para ka rin nakaganti. Pero hindi ganting parusa yan, mga kapatid. Isipin nga niyo, pag pinainom mo yung kaaway mo, pag nauuwaw, pakainin mo, pag nagugutom, para mo siyang nilalagyan ng baga ng apoy sa kanyang ulo. Pero hindi po literal yan. Figurative o idiomatic expression yan nung panahon na yon. Ano yung ibig sabihin niya, mga kapatid? No? Hindi literal na apoy yan. Ha? Yung literal na apoy, hindi mo gagawin bibingka yung kaaway mo. Kundi yan ay expression niya ng idiomatic na nangangahulugan niyan na ang kabutihang ipakikita natin ay maaaring magdulot ng konsensya o pagsisisi sa kaaway. Dahil sa kanyang masamang ginawa, ay ginawan pa natin siya ng kabutihan. So, hindi literal na pagpaparusa yan. So, mahihiya siya sa iyo. Yan lang ibig sabihin yan. Imagine ninyo mga kapatid, hindi nyo ba naranasan yun? Yung kaaway mo, kapitbahay mo, halimbawa, piniperwisyo ka, no? Pero sa panahon ng kanyang kagibitan, pag tinulungan mo siya, hindi niya makakalimutan yan. Mapapaiya siya sa kanyang sarili. At maaaring magtulak pa sa kanya yan upang magsisi sa kanyang ginawang kasamaan sa iyo. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid. So, kabutihan. Sa paggawa mo ng kabutihan sa kaaway mo na umapi sa iyo, nang bully sa iyo, ginawa mo pa siya ng kabutihan, may hiya siya sa iyo at hindi ka na niya bubulihin muli. Sobra na lang siya pag binuli ka pa muli. Di ba? At meron tayong gagawin niya pag talagang sumusobra na siya. Mamaya, makikita nyo. Pero sa sumunod na talata, sabi ni Pablo, sabi, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo na mabuti ang masama. Masama ang mambuli. Huwag kang padadaig dyan. Ang isukli mo dyan, mabuti. Ganun natin dadaigin ang masama. So, yun po mga kapatid. At ang ikatlo, mga kapatid, talagang kapag talagang sobra sama nito, mga kapatid, huwag natin kukonsintihin ang pagbubuli. Sa kabila ng ginawa mong kabutihan, ganun pa rin, binubuli ka pa rin. Abay, huwag natin kukonsintihin niya, pero hindi tayo gaganti ng diretso. Paubaya natin sa Panginoon, di ba? Sabi, akin ang pagiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Paano ba tayo gaganti ng Diyos? Dito papasok yung hindi natin pagkonsinti. Alam niyo paano gaganti ang Diyos? Sa mga gumagawa ng masama, ginagamit ng Diyos
ang batas ng tao. Ang gobyerno, kuminsan, para makapaghiganti ang Diyos sa tao. Ito, tingnan nyo mga kapatid na. Ang sabi rito sa Roma 13:4, tungkol sa mga nasa pamahalaan to tungkol sa hari ito. Sapagkat siya, yung hari, o yung governor, kung sino man namamahala sa gobyerno, sumasagisag yan doon sa gobyerno. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. So ang gobyerno, mga kapatid, ay tagapaghiganti ng Diyos. Tingnan nyo, bakit ko nasabing tagapaghiganti? Tingnan nyo sa English. Yung salitang upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Ang katumbas niya sa English, mga kapatid, an avenger to execute wrath on him who practices evil. Avenger daw. Ibig sabihin, avenger, tagapaghiganti, di ba ba? Tagapaghiganti ng Diyos doon sa gumagawa ng masama. Kaya mga kapatid, hindi masama, kundi isang mabuting bagay pa. Ang isumbong natin, yung mga nambubuli sa atin. Kung talagang hindi siya makuha sa kabutihan na ginagawa natin para sa kanya, abay, pag umaabuso na siya, huwag tayong papayag. Huwag tayong papayag, mga kapatid, na pababayaan na lang natin. Parang kinukonsintil lang natin sila. Tuturuan natin sila ng lesson. Paano? E di isumbong mo sa gobyerno, di ba? Sapagkat ang gobyerno siya ang maglalapat ng puot doon sa gumagawa ng masama. So ano mang kasama niya, na? Ngayon nagkataon lang, pinag-uusapan natin ang pambubuli. So applicable yan sa pambubuli. Alam nyo, katulad sa gobyerno natin sa Pilipinas, sa Pilipinas meron tayong batas na kung tawagin ay Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito yung mga nambubuli sa internet, sa Facebook, sa mga komentaryo, mga comment, mga post, pwedeng mademanda sila under ng Cybercrime Prevention Act. Republic Act 101/75. At sa mga nakakaranas naman ng pambubuli, physical na pambubuli, verbal, meron din tayong Republic Act number 106/27, Anti-Bullying Act of 2013. So isumbong natin sa gobyerno, wag nating pabayaan sila na gano'n. Minsan ng mga kababayan natin hindi alam ang batas Yung simpleng batas lang, halimbawa ng pagkakalat hindi nila alam yan Ito, kung maapektuhan na tayo at masyado tayong inaapi, wag natin gagantihan. Gawa natin ang kabutihan. Pag hindi makakuha sa kabutihan, yan, sumbong na natin kay Tulpo. Kung nahirapan kayong magsumbong ng demandahan, isumbong nyo kay Tulpo. Ako, naniniwala rin doon na nakakatulong din yun, mga kapatid. Marami namang natutulungan din na mga kababayan natin, itong si Tulpo. Pwede nyo isumbong. Minsan kasi, pag wala kang pera rito sa bayan natin, ang hirap-hirap umanap ng hustisya. O, di, lumapit tayo doon sa makakatulong sa atin. At alam nyo ba, mga kapatid, kagaya na nabanggit natin na talata nung pinag-usapan natin yung extrajudicial killing, kung natatandaan ninyo, maring ma-apply natin yung talatang ito dito sa bullying, yung nasa Epeso. Sabi, 5:11, no? At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad. Ang mga ito, ilantad daw natin. Ang mga ito, yung mga kasamaan. Kasama na dyan yung bullying. So, ilantad natin mga gumagawa ng bullying. So, yun ang magagawa natin. Di ba? At yung susunod, mga kapatid, ay mako-cover na ang lahat ng uri ng problema. Kasama na rin ang bullying nito. Kapag ito ay nagdulot ng pag-aalala, depresyon, frustration, at maaaring umantong pa sa suicide, mga kapatid. Pag-aralan po natin ito, mga kapatid. Tingnan nyo, ano ba yung pag-aalala? Sa English, anxieties. O anxiety. Ano ba ibig sabihin ng anxiety? Ang anxiety, mga kapatid, sa Tagalog ay maaari nating isalin bilang pagkabalisa o pag-aalala nga. Matinding takot yan, kaba, o tensyon
tungkol sa isang bagay, karaniwang may kaugnayan yan sa future, sa hinaharap. Yung nag-aalala tungkol sa kinabukasan. Ang anxiety, mga kapatid, ay pagkabalisa. Natural yan na dumarating sa atin bilang reaksyon kapag nakakaramdam tayo ng banta ng panganib. Ngunit, maaari rin itong maging isang seryosong kondisyon. Yung anxiety, maaari mauwi sa serious condition yan kapag labis na naapektuhan ang pang-araw-araw na buhay natin. So, mahirap magkaroon ng anxiety. At ang depression, mga kapatid, ay isang uri ng kalusugan. Karamdaman yan sa kalusugan ng isip. Ibig sabihin, sakit yan, mga kapatid. Yan, mga kapatid, ay nagdudulot ng matinding kalungkutan, kawalan ng pag-asa, at pagkawala ng interes o gana sa mga gawain na karaniwang nagbibigay ng kasiyahan. Parang nawawala ng gana na. Hindi ito simpleng lungkot lamang, mga kapatid, kundi isang mas malalim na kondisyon na maaaring makaapekto sa pisikal, emosyonal, mental na aspeto ng buhay natin. Kaya kung titingnan natin by level, maaaring nagsisimula yan sa anxiety. At kapag lumala ang anxiety, nagiging depression. At bukod dyan, ay yung tinatawag na frustration o frustrasyon. Yan yung pakiramdam ng pagkadismaya. Na-disappoint ka, pagkabigo, pagkasipayo. Dahil naranasan mo yung hindi mo nakamit yung isang layunin na gustong-gusto mo, hangarin mo. Kadalasan yan dulot ng mga iba't ibang mga hadlang, mga balakid sa tagumpay para matupad kung ano man ang gusto mo. Ang frustration ay maaaring mauwi sa pagkabalisa at depresyon din. Pero mga kapatid, kapag nagsabayan dalawang yan, ay maaaring magpalala ng ideyang magpakamatay. Yan na may hirap dyan, mga kapatid. Ang depresyon at pag-aalala ay mga emosyonal na hamon na maaaring magdulot ng pag-iisip na wakasan ang kanyang sariling buhay. Delikado yan. Pag umabot tayo dyan, mga kapatid, ibig sabihin, nawalan ka na ng pananampalataya. Alam nyo, nawalan ka na ng pag-asa. Andyan naman si Kristo. Bakit ka mawawalan ng pag-asa at aabot ka sa pagpapakamatay? Wag! Sapagkat malaki problema natin pag nagpakamatay tayo. Parang pinatay mo yung sarili mo yan. And sabi, wag kang papatay. Wag kang papatay ng tao. Hindi ka nga pumatay naman tao, yung sarili mo naman papatay mo. Hindi ba kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos yan? Kaya huwag tayong aabot yan. Kailangan manatili tayo sa pananampalataya. Paano natin ito harapin, mga kapatid? Kaya nga pananampalataya, paulit-ulit tayo. Dahil yung unang talata pa lang na binasa natin kanina ay nagtuturo yan ng pananampalataya. Na hindi natin may iwasan talaga sa sanlibutan ito na makaranas tayo ng kapigatian. Sabi diyan, di ba kanina? Kaya sabi ng Panginoon, lakasan natin. Lakasan daw natin ang loob natin. Bakit? Dinaig niya sa libutan. So umasa tayo kay Kristo, manampalataya tayo kay Kristo. Kaya yung isang solusyon dito, kung palalawakin pa natin yan, kaugnay ng ating pinag-uusapan, para harapin natin yung anxiety, depression, at frustration, kailangan lumapit kay Jesus. Sapagkat si Jesus na nagbibigay ng kapahingahan sa mga nabibigatan ay nag-aanyaya dito sa Mateo 11:28, 29, and 30. Napakaganda mga talatang to na magpapalawak, magpapalalim ng ating pagtitiwala kay Jesus tungkol sa mga bagay na pinag-uusapan natin na hindi tayo dapat umabot sa mga ganyang kalagayan na pag-aalala, depresyon at frustration. Frustration, maring ika nga, na-frustrate tayo, nabigo tayo. Okay lang mabigo. Pero yung matindi rito yung pag-alala at saka depression, mga kapatid. So, ang sabi rito ng Panginoon Kristo nung siya'y nangangaral, Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin. So, si Kristo mismo ang nag-aanyaya. Personal na nag-i-invite ng Panginoon sa Kristo. Ang salitang lumapit kayo sa akin, ibig sabihin,
nagpapahiwatig yan, magtiwala kayo. Hindi ka naman lalapit kung wala kang tiwala, di ba? Sumuko kayo, makipag-ugnayan kayo sa akin. Parang ganyan eh. Pinapakita dito ni Jesus na mismo siya ang magiging sagot ng ating mga suliranin. Kaya kailangan natin dito of faith. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan. Yung salitang nanlulupaypay, tumutukoy yan sa matinding pagod, di ba? Yung talagang hirap na dulot ng mga iba't ibang mga suliranin ng buhay. Maring dulot din ng kasalanan yan. Yung kasalanan, talagang magiging problema yan eh. At pagsubok sa buhay nito. Pag nanlulupaypay tayo, at lubhang nabibigatan. Ibig sabihin, yung pasanin mo, bigat na bigat ka. Yung mga alalahanin mo sa buhay, mga pagdurusa mo, pati yung pag-iisip mo ng sarili mong safety o kaligtasan. Di ba? Kapag ganyan ang nararanasan natin, mga kapatid, ang panawagan nga ni Kristo ay lumapit tayo sa Kanya at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Magkakaroon tayo ng kapahingahan. Anong klaseng kapahingahan yan? Mamaya babanggitin niya ulit yan sa susunod na talata. Ito ang dapat natin gawin, mga kapatid. Tingnan niyo yung susunod. Paano tayo lalapit kay Kristo? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Pasanin ng pamatok. Anong ibig sabihin ng pasanin ng pamatok? Meron tayong papasanin. Meron tayong gagawin. May tuto pa rin tayo. Yung pamatok, mga kapatid, di ba yan yung kasangkapan na ginagamit upang pagdugtungin yung dalawang hayop? Di ba? Yun sa karetela, merong dalawang kabayo, dalawang baka sa pag-aararo, yung kahoy na nasa leeg. No? So, pamatok parang sumisimbolo yan. Sumasagisig yan sa tatrabahuhin natin. May tatrabahuhin din tayo. Pero huwag tayo mag-alala tungkol sa paggagawa sa atin. Parang dito pinapakita, mga kapatid, na sumunod tayo kay Kristo. Makibahagi tayo sa kanyang gawain at layunin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Pag sinabing matuto, and learn from me. Hinihikayat tayo ni Jesus na matuto mula sa Kanya. Siya ang ating guro at siya rin ang ating halimbawa sa kung paano tayo mamumuhay na may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Paano tayo matututo kay Kristo? Diyan, mga kapatid, muli pumapasok ang halaga ng salita ni Kristo. Kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos upang tayo matuto. Di ba? Hindi ka matututo. Lalapit ka lang kay Kristo. Ano yun? Ito nga yung paglapit eh. Pasanin ang aking pamatok. Sumunod tayo kay Kristo. Matuto tayo, mag-aral tayo para matuto tayo. Bakit ganyan ang kanyang paanyaya? Hindi tayo mabibigatan, mga kapatid. Sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. So madaling lapitan ang Panginoon sa Kristo. Maamo siya. At mapagkumbabang puso, gentle and lowly in heart. Gentle. Di ba pag gentle hindi nakakatakot lapitan, kundi masarap pangang lapitan. Hindi mabagsik, hindi matayog, o mayabang ang ating Panginoon. Mapagkumbabang puso. At ang kanyang pangakong kapahingahan, ito nga yung sinasabi natin kanina, makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So yung pangako ni Jesus na kapahingahan para sa ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at pag-aaral mula sa Kanya, makakamtan natin ang tunay na kapayapaan at kapahingahan sa ating buhay. Ngayon, maisipin na yun, may hirap ata yan. Hindi may hirap yan, sapagkat yung sumunod na talata, sapagkat madaling dalhin ng aking pamatok. Madaling dalhin. Hindi tayo mahihirapan, madali nga eh. Madaling dalhin, easy. Easy lang yung kanyang mga inuutos, di ba? Hindi pa bigat. At magaan ang aking pasan. Magaan, di ba? Yung pasan, tumutukoy nga yan sa mga responsibilidad natin, sa mga hamon ng buhay na harapin natin, hindi tayo mabibigatan dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Magiging maluwag ang buhay nating spiritual. Alam nyo, ang importante yung spiritual natin, maging magaang yan. Yung physical, wala yan. Kahit anong gawin natin, talagang mamamatay naman tayo lahat, di ba? Kahit anong gawin natin, na aagnas ang mga katawan natin. So yun po, mga kapatid, lumapit kay Jesus.
na nagbibigay ng kapahingahan sa mga nabibigatan. Pero hindi naman ibig sabihin yan, mawawala na yung mga problema natin. Kundi, pinapakita lang riyan, dumating man ang anumang problema sa buhay, kayang-kaya nating dalhin yan, mga kapatid. Dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang solusyon. Mga kapatid, doon sa pag-alala para makaiwas tayo sa anxieties, sa depression para maiwasan natin yan, at frustrasyon, yung talagang bigong-bigo ka na. Okay lang na hindi mo matupad ang mga pangarap mo, pero huwag kang aabot doon sa frustration na talagang masama ang kalooban mo. Na hindi na maalis-alis yung kabiguan mo sa damdamin, sa isipan. Okay lang naman na hindi matupad ang lahat ng gusto natin. Talagang hindi matutupad lahat. So, kailangan lang natin, mga kapatid, magtiwala tayo, magkaroon tayo ng tamang pananaw na itinuturo ng Biblia. Kinakailangan nasa panig tayo palagi ng ating Panginoon. At masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. E di, ika nga, magiging payapa at maligaya ang buhay po natin. So yan po mga kapatid, yung kung paano natin naharapin yung dalawang bagay na yan. At bago tayo matapos mga kapatid, itong sa ating aral o mensahe, no? Yung ating aral mensahe para sa lahat ng sitwasyon ng buhay ito na humahamon sa atin. Ano man ang ating maranasan sa buhay, tandaan natin ay huwag tayong papayag na tayo ay magupo o matalo. Ano man ang mangyari sa atin, hindi tayo dapat umabot doon sa kalagayan na mawawalan tayo ng pag-asa. Pag nawalan tayo ng pag-asa, mga kapatid, ibig sabihin nun nawawala na ang ating pananampalataya. Papayag ba kayo na mawala ang inyong pananampalataya? Huwag kayong pumayag. Sapagkat yung pananampalataya ngayon, yan ang daan para sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan lang ang requirement nga ng Panginoon. Pananampalataya. Kaya dito mga kapatid sa Hebreo 12:2 hanggang 3, ito po yung mga huling talata natin. Ito ay nag-aatid sa atin ng mensahe na pagmasdan at isaalang-alang ang ating Panginoon Kristo. Dalawang bagay ang gagawin natin sa Panginoon. Pagmamasdan natin siya at isaalang-alang. Pag sabing isaalang-alang, bigyan ng malaking konsiderasyon. Palagi nasa isipan natin yan, mga kapatid. Pagmasdan, isinasaalang-alang mo si Kristo, palagi nasa isip natin si Jesus. Saan ba natin nakuha yan? Number 1, yung tungkol sa pagmasdan natin, si Jesus. Itong talatang ito na babasahin natin, nagbibigay ng inspirasyon to at paalala sa atin ng mga sumasampalataya na ituon natin ang ating mga buhay kay Jesus bilang halimbawa siya ng pananampalataya at pagtitiis. Sabi nga rito, mga kapatid, pagmasdan natin si Jesus. Pag sinabing pagmasdan, ay hindi isang beses mo lang titingnan yan, mga kapatid. Talaga nakatutok ang paningin natin sa ating Panginoong Hesukristo. Patuloy na pagbibigay natin ng atensyon sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi pansamantalang tingin lamang yan, kundi pag-ukol ng buong tiwala at pagtutok sa Kanya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So pagmasdan natin si Jesus, huwag natin kakalimutan araw-araw na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Nagtatag ng ating pananampalataya dahil sa Kanyang pagparito mula sa langit, naparito sa lupa, at sa Kanyang sakripisyo, siya yung nagbukas ng daan tungo sa kaligtasan. Di ba? Kaya siya yung nagtatag, nagpasakdal, nagperfect, nagtapos ng ating pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng Kanyang buhay, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tinapos niya ang gawain ng kaligtasan. Kaya ganyan yan, mga kapatid, na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay hindi nagsimula sa ating sarili, kundi dahil sa biyaya at pagkilos ng Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Na ang sabi dito na dahil sa kagalakang inilagay sa Kanyang harapan. Ano ibig sabihin yan? Yung kagalakan na tinutukoy dito, yung kasiyahan. Kasiyahan ng Panginoong Jesucristo ng pagsunod sa kalooban ng Ama at ang kagalakang makakamit
ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Ibig sabihin ay sa kabila ng mga hirap at sakit ni Kristo, sa pagharap niya sa krus ng Kalbaryo, nakita ni Jesus ang kahalagahan ng kanyang gagawing sakripisyo. Ano ang kahalagahan nun? Ang pagkakasundo ng mga tao sa Diyos at ang katuparan ng plano ng Diyos na kaligtasan. Yun yung kagalakan eh. Kaya determinado siya, sige kahit mamatay, kahit maghirap hanggang kamatayan, susundin kong Ama. Dahil ang magiging resulta nito ay ang kaligtasan ng napakaraming mga tao. Dahil doon, tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahiyan. At ang naging resulta noon, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Alam niyo, pagkakaupo sa kanan ng trono ng Diyos, yan mga kapatid, nagpapahiwatig ng talagang ganap na tagumpay ng ating Panginoon Kristo. Yung kanyang kapangyarihan at karangalan, nandun siya. Kanang kamay siya ng Diyos. Ito ay patunay na natapos na niya ang kanyang gawain ng pagtubos at siya ngayon ay naghaharing kasama ng Amang Diyos. Yung pag-upo niya doon sa luklukan ng Diyos ay nagpapakita ng patuloy na pagiging tagapamagitan natin siya sama. Hindi naman yung tagapamagitan natin, isipin nyo, katabi lang ng Diyos. Di ba? Siya yung namamagitan para sa atin sa Diyos. Siya yung abogado natin sa harap ng Amang Diyos. Siya yung tagapagtanggol natin. Kaya mga kapatid, ituon natin ang ating mga mata kay Jesus. Sa gitna ng mga pagsubok, alalahanin natin sa buhay, huwag natin kakalimutan ang Panginoon Kristo ang ating lakas at tagumpay. Kaya manalig tayo sa kanyang ginawang natapos na gawain sa krus. Sapagkat dahil doon mga kapatid, ay nagawa ni Kristo na makapagligtas ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya tayo mga kapatid ay maaaring mamuhay na may kumpiyansa at katiyakan ng ating pananampalataya. Kaya ito mga kapatid, yung talatang yan ay nagpapaalala na si Jesus ang sentro at layunin ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa ng pagtitiis at tagumpay, tayo ay hinihikayat na magpatuloy sa paglalakbay ng pananampalataya kahit na sa gitna ng mga hamon sa buhay. Si Kristo ang ating huwaran, tagapagligtas, nagbibigay ng lakas upang makarating tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, pagmasdan natin, huwag natin kakalimutan ano man ang sitwasyon natin sa buhay. Palaging nasa isip natin ang ginawang pagtubos sa atin ng ating Panginoon Kristo. Nagtiis siya dahil alam niya magiging magandang resulta nun ang kaligtasan nating lahat. So yan yung pagmasdan natin si Jesus. Yung isaalang-alang. Ano ba ibig sabihin ng isaalang-alang? Sa English for consider Him. Nakita niyo? Magkaruktong lang yan talatang yan. Isaalang-alang ninyo siya. Ibig sabihin pag-isipan natin palagi, pagnilayin yung mga ginawa ni Jesus. Ang pag-alaala sa kanyang mga sakripisyo at pagtitiis, nagbibigay yan ng lakas at inspirasyon sa atin. Pag may problema ka, isipin mo na lang palagi, ang Panginoon Kristo naghirap para sa akin. Namatay sa krus para sa akin at nabuhay na maguli at umakyat sa kaluwalhatian para sa akin. So isaalang-alang natin ang Panginoon Kristo na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili. Siya nga nakaranas ng matinding pagsalungat at pag-uusig mula sa mga makasalanan. Sa kabila nito, tiniis niya ang lahat ng paghihirap at pagdurusa para sa ating kaligtasan. Bakit natin dapat isaalang-alang ang Panginoon Kristo na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili? Bakit? Upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Nakita niyo yung susi? Yung susi para hindi tayo umabot sa panghihina, panlulupaypay. Hindi ka aabot sa depresyon, hindi ka aabot sa anxieties, at hindi ka magpapakamatay. Hindi ka manghihina, hindi ka manlulupaypay. Ano gagawin natin?
isaalang-alang natin si Kristo na nagtiis para sa atin. Kaya ang layunin ng pagbubulay-bulay natin, ang layunin ng kung bakit sinabi na ika nga'y isaalang-alang natin ang Panginoon sa Kristo ay upang wag tayo manghina o mawalan ng pag-asa. Yung kanyang halimbawa ng pagtitiis at katatagan ay dapat nagbibigay sa atin yan ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok at bawat hamon sa buhay. Kaya mga kapatid, dito ay nakikita natin ang kahalagahan ng pagtingin natin kay Jesus bilang halimbawa at inspirasyon. Tutok lang tayo palagi, nakapokus tayo palagi sa ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay, pag-alala o pag-alaala sa kanyang mga sakripisyo at pagtitiis. Tayo ay magkakaroon ng lakas at pag-asa upang magpatuloy sa ating pananampalataya at buhay. Ay na niya, no? Kaya nga, sabi natin kanina, manampalataya tayo. Pananampalataya, ganyan natin palalalimin ang ating pananampalataya upang ang mga hamon ng buhay ay ating maharap. So yan po mga kapatid. Habang nilalakbay natin ang mga challenges sa buhay na ito, tandaan natin ang mga salita ng Panginoon. Huwag natin kakalimutan yan. Yung mga dinaanan natin, sa sanlibutan, merong kapigatihan. Hindi tayo makakaiwas dyan. Pero, huwag natin hayaan na yung mga pagsubok, mga kapigatian ay maging sanhi ng ating pagkatalo. Kundi gawing pagkakataon yun upang lalo tayong kumapit sa Diyos. Pagkakataon mo yan para yakapin ang Diyos. Makita natin na kailangan natin ang Panginoon Diyos. Kaya magpakatatag tayo, magtiwala sa mga plano ng Diyos at magpatuloy sa paggawa na mabuti sa gitna ng makaranas ka man ng bullying. Ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa harap ng depresyon, ng pagkabalisa, tanggapin natin ang kanyang paanyaya na lumapit at magpahinga sa kanyang piling. At higit sa lahat, huwag tayong bibitiw sa ating pananampalataya sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay nagtagumpay upang tayo rin ay magtagumpay. Kaya pagmasdan natin si Jesus, ang nagtatag ng ating pananampalataya at nagpapatibay nito. Sa kanyang mga halimbawa na iniwan sa atin, makakaharap tayo sa mga suliranin ng buhay nito. At nakikita natin, makakakita tayo ng lakas, ng pag-asa, at tunay na kapahingahan. Ano man ang hamon ng buhay, lagi nating tandaan, ang Diyos ay kasama natin, kaya tayo'y magalak, magtiwala, magpatuloy sa Kanya, sapagkat ang tagumpay natin ay nakasalalay sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggang dyan mga kapatid, tayo natatapos at naway pinagpala tayo ng ating aralin ngayon. Kaya kapatid, huwag kang susuko sa buhay. Kasama mo ang Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.